Gumawa ako ng lantern with red and gold combination gamit itong gantong klase ng bakal. Ito na nga, dahil nakita ko to sa likod ng aming bahay, agad ko itong kinuha at nilinis. Tinanggal ko lahat ng tali na nakalagay dito dahil ito ay ginawang kulungan ng mga ibon. Agad ko itong kinabitan ng mga garland at gumamit lang ako dito ng 3 set ng tigna 9 feet na garland. At kung mapapansin nyo, hindi na rin ako gumamit dito ng kahit anong pantali at yung mga branches na lang ang binuhol ko sa bawat bakal. At habang unti-unti ko ngang natatapos ang pagkakabit ng mga garland dito ay ako'y natutuwa sa nagiging outcome. At sino ba namang mag-aakala na yung patapon na bakal at kalawangin ay pipinturahan lang at magiging kapaki-pakinabang ulit. At pagkatapos ko ngang may spread out lahat ng mga branches, nagkabit na rin ako dito ng LED gamit itong warm white Christmas light na may 500 bulb. Inikot-ikot ko na rin ang wire sa bawat branches para maiwasan ang pagkatanggal nito at para na rin maging balanse at magmukhang puno pag nailagay na ang lahat ng Christmas light. At nang matapos ko ngang maikabit ang lahat ng ito, ganito na yung naging effect. At mabuti na lang ang ginamit ko ditong LED lights ay merong function or yung may controller, pwede nating iset depende sa mood na magugustuhan. At dahil marami nga ang mga nag-comment doon sa mga previous video natin, nag-request sila kung paano nga ba gumawa ng ribbon. Basically, ito yung ginagawa ko madalas sa pagde-decorate ng Christmas tree at garland. Maraming nagsasabi na parang ang dali-dali lang daw gawin, pero pag sila na yung gumagawa ay sobrang hirap. Totoo naman, nung nagsisimula lang din ako dito at wala akong idea kung paano nga ba gumawa niya, sinubukan ko lang ito ng paulit-ulit hanggang sa ma-practice at ma-perfect ko yung pagkahubog ng ribbon. At hanggang ngayon, ganito na yung madalas kong ginagawa. Practicing nyo lang din yan, madali lang yan kapag nakabisado na. Kailangan lang ng mahabang pasensya sa paggawa ng ribbon dahil medyo nakakangalay nga ito sa kamay. At dahil ito nga ang napili kong design dito sa lantern, ito pa lang yung pwede kong mapakita sa inyo at aabangan nyo yan sa mga susunod nating mga videos. Gagawa ko ng iba't ibang klase ng ribbon na pwede nyo ring gawin sa inyong Christmas tree at garland at iba pang Christmas decoration na pwede nyong gawin sa inyong bahay. At sa pagkabit ko ng ribbon, hindi na rin ako gumamit dito ng kahit anong pantali. Yung branches na lang din ang aking ibinuhol sa pinaka ribbon para mas ma-attach ko to ng maayos at nang sa ganon hindi ma-damage ang ating ribbon na ginamit. At para ma-enhance natin ang texture ng garland na ginamit natin dito, gumamit lang ako ng gantong klase ng fern leaves na glittered para mas makatulong para mai-up niya yung kulay ng ribbon at ng garland. Para malagyan ko ang kabuuan ng bilog na ito, gumamit ako dito ng 12 pieces na fern leaves at mamaya gagamit din tayo ng iba pang ornaments para mas mabuhay yung ginagawa nating lantern. Dahil mahilig nga ako mag-DIY, gumawa rin ako ng berries na gantong klase, beaded siya galing sa mga ukay-ukay na damit at kinuha ko lang para makabuo ako ng gantong klase ng berries. Kung gusto nyong mapanood yung tutorial kung paano ko ginawa ang berries na yan, panoorin nyo yan, nandyan lang din yan sa mga videos natin. Dahil naikabit na natin ang ribbon, leaves at berries, hindi magpapahuli ang ating poinsettia. Isa ito sa element na pinaka-importante din kapag nagde-decorate tayo dahil malaki ang naitutulong nito para mas mapaganda natin ang kahit anong arrangement, mapa-fresh or artificial man yan. Sa pagkakabit naman itong bulaklak ay tanging yung branches lang din ang aking ibinubuhol para hindi mahulog. At kahit sa mga kliyente ko, ganito rin yung method na ginagawa ko para every year na i-hard nila ako. May iba't ibang design akong maibibigay sa kanila at nang maiwasan ang pagka-damage. Kung gagamit kasi tayo ng mga pandikit katulad ng glue gun, possible madadamage ang mga item, especially sa mga ornaments. Bukod sa hindi na tayo gagastos para sa mga pangdikit at kakailanganin nating pantali, mainam na ganito na lang din ang gawin nyo para hindi na tayo mag-consume ng oras at budget. At ito nga palang red poinsettia ay isa sa mga nagawa ko sa DIY. Yan nga pala ay mapapanood nyo rin. Meron din tayong mga tutorial niyan kung ano yung materials, kung paano ko ba nagawa ang bulaklak na yan. Gumamit nga rin ako dito ng red and gold na balls at pinagsama-sama ko lang siya dito sa wire para mas mabilis ko siyang mai-attach sa mga branches. Bukod sa medyo maliliit lang yung mga bola na ginamit ko dito, ginawa ko siyang apatan para mas maging visible kahit nakasabit na itong ating lantern. Matapos ko nga ikabit lahat ng ornaments, ito na yung final look sa ginawa nating lantern. O ikaw, nakapag-decorate ka na rin ba sa inyong bahay? Anong buwan ka ba naglalagay ng mga Christmas decoration dyan sa inyong bahay? Comment mo na yan sa baba at para naman malaman rin namin. O hanggang dito na lang ang video na to. Kung sa tingin mo naging helpful at nag-enjoy ka sa panonood, paki-consider pa-like and follow, subscribe na rin sa ating social media account. Maraming salamat, ingat, God bless.